po ng mga couples for Christ. So, this will be my first time. Okay? So, ayaw ko kayo matatraumahas. Yung mga sasabihin din. No, sinasabi ko lamang po ito sapagkat this will, actually, although this will be my first time speaking in front of the CFC, this is not the first time na ako ay nagsasalita sa harapan. I am a lecturer. Professor po ako. Okay? At siguro sa mga ilan ko ay alam ko na ako ay nagtuturo ko sa ako ay nagtuturo sa theology sa mga nagpapari. At sa mga nakakaalam ko, alam mo nila ninyo kung ano pagturo sa ho at inaan ko sa akin ng mga seminarista. My point is, ito pong pagsasalita ko ito, malaki na ho ang ibinadal ko dito. Originally ko ay mabilis mo ako magsalita, and sometimes I forget that hindi ko homogeneous ang aking mga kausap, but rather heterogeneous. Sa akin po, bawa kayo magtatanong po sa inyo, sino po sa inyo ang meron pong background sa Bible study o kayo po pinapag-aaral ng kaunti tungkol sa Biblia, pakitaas yung kamay. Yung kaunti ng taas ay nahihiya pa, yung mga ilan po niyan. Sino po sa inyo ang may background po sa theology? Sino po sa inyo ang may consistent na input na katekismo? Okay, so patay tayo. Pipilitin ko ba na kung kayo po ay may nalalaliman po sa akin sasabihin, simply raise your hand. Father, nosebleed na po kami. Baka naman pwede pakibaba ako ng kaunti ang inyong sinasabi. Alam na? O yan din ko naman. Mary, kasi siya na po. So, ibinigay po sa akin ang topic to talk about God's love. Although sabi nga po ng brother na nakapagsimula na rin po siya, I will try to go deeper. Okay? Ang ibinigay po sa akin ay 45 minutes. Pagkatigit po ang inyong ulo, pakisabi po sa akin, Pate, 5 minutes na namang natitira. Tigil-tigil na po kayo. Sa totoo lamang po, ako po wala na rin po kaya ng G630 pa o na-imake, ito po pag ito, maybe 5 minutes pa na doon. So, I will try to, as much as possible, to be comprehensive. I have to talk about God's love that creates, God's love that saves, God's love that sustains. So, one is at the beginning. The second one is what happened after our initial response to God's love. And finally, how is this God's love felt sa ating buhay hanggang ngayon? So, mahaba-haba po ito. So, I don't know if I will be able to manage this. Sana sa loob ng 45 minutes ay atin po magawa. So, God loves creates. Alam nyo, ang unang-una lagi dapat natin pag-usapan, every time we talk about God's love is this. What do we mean by love? Ito naman siguro ay alam natin. Hopefully, nakapakinig na kayo ng homily or even brother na nagsalita sa inyong kanila rito. Hopefully, ay naibigay po ng kaunti pagliliwanag. Kasi, ito kasi ang punto. We talk of God's love, and the word love there is not something that is, kumbaga, unambiguous. Ano po ibig sabihin? Ano po yan Para bang ganito. In our class sa tawag dito sa logic, one of the fallacy ay yung magagamit ka na syllogism using the same word, but those same words may mean different things. Halimbawa, God is love, love is blind, therefore, God is blind. Ukay na, mali yun. Yung ayaw ng fantasy. Bakit? Because the word love there, used on the first and second syllogism, are actually two different concepts. Magkaiba ko kasi ibig sabihin ng God is love and love is blind. Naintindihan niyo po? Love ho yun na isang word ho yun. Yes. But the point is, those two uses of the word love are actually different.
reference to a different kind of love. So, yun po ang ibig ko sabihin. Kaya, in any talk that really reflects on God's love, ang unang-unang dapat nating pag-usapan, especially kung hindi naman po kayo malilito na nagre-reflect, o wala po kayong biblical or theological and sometimes even catechetical background, magandang bigyan natin ng linaw ano bang ibig sabihin ng love kapag sinabi natin God is love. Okay? Kasi marami kong sasabihin that God is love. Pero ano ba talagang ibig sabihin nun? Actually, there is a better word na ginagamit, charity. But even charity is also unambiguous. Na kapag sinabi natin ang salitang charity, ang malimit ang ibig sabihin natin ay charitable. Okay, meron ba tayong charitable acts dito? Meron ba tayong activity na involving charity? Na ibig sabihin, magbibigay. So it's about generosity. Kaya naman hindi ko yun ang ibig sabihin ng charity is a virtue. Okay? But that is actually the better word. So, in a way, linawin na muna natin talaga. Ano bang ibig sabihin natin of love? Sa Diyos kasi, love is, huwag na lang para sa Diyos. Yung mababaw na muna sa ating level bilang mga tao. When we say love, normally it talks about affection. Ano naman? Mahal ko ang isang tao, iniibig kita. Meaning, I feel some affection to you. So, love kita attracted ako sa iyo. So, dahil na-attracted ako sa iyo, siguro naman nare-respond ka rin. So, nagkaroon tayo ng mutual attraction. And then suddenly, I appreciate you, you appreciate me. At saka pagkatapos doon, hindi magkakaroon tayo na tinatawag natin affection. Meron tayo, kumbaga, emotional bond sa isa't isa. That is normally what we mean by love. At hindi po mali yun. Tama po yun. And mamaya maintindihan natin that is also a reflection of the divine love. Pero yun ang ating ibig sabihin when we say, when we talk about love. I have an affection for somebody. I love her, I love him. We exchange the kind of attraction that led us to be affectionate to one another. Okay? Kaya po kayo rin, no? Na siguro tutupon sa inyo. Mag-asawan na pa kayo, no? So, I'm not talking alien language here. So, that's the point. Yun ang unang-una. Kaya naman, isipin ninyo, applying it to God. The idea of mutual attraction, the idea of appreciating one another, and then having an emotional bond with God, pwede lang naman. Pwede. But that is not the idea of God's love. Actually, it is the most pure form of love that there can ever be. Kaya nga ang idea is that God is not a creature. Una, hindi talaga siya creature. O is not an entity. Nilalang. O hindi pala nilalang entity. Ano sa Tagalog entity? Hindi pa naman Tagalog entity. But somebody na may kakayanan magmahal. Hindi ho. When we talk about God and this theological idea, we talk about God as possessing pure love. In God, everything is simple. Everything is pure. Everything is perfect. And in God, love, faith, everything is the same. Why? Kasi isipin ninyo na lahat ng mga bagay ng kabutihan, goodness, beauty, lahat ng iyan, multiplied million times sa ating kakayanan. Yun ang Diyos. That is God. So, love, in God, is love in its purest form. At siguro para sa atin, mahirap intindihin yan. Because what is love in the purest form? Love is actually sabihin natin, a possession of a sort. Parang lumalabas sa akin lahat ng kabutihan na meron ako, lahat ng kakayanan na meron ako, extending it towards something that is outside me. Okay? Parang hirap na naman, no? So, naintindihan nyo na ang pag-usap ko na ginagawa sa mga signalis ako, no? In layman's term, parang ko yan ganito. Di ka pagmahal mo ang tao, kung anong meron ka, ay gusto mong i-share sa kanya. Di
Di ba? Halimbawa, ako ay, kung meron akong pera, eh gusto kong i-share dito sa akin. Kaya nga, normal yan, kapag tayo ay nagliligawan, ay pakita mo sa akin, mahal mo ako. Ilibre mo ako si Jollibee. Yun man lamang ipagawa mo para sa akin. Eh kung hindi mo ako mailibre sa Jollibee, masasabi mo mahal mo ako, eh hindi mo nga ma-share kaunting parte man naman ng iyong sweldo. Oh, wow. Pero alam natin, hindi lang sa sweldo yan. Lahat ang nasa iyo, kaya mong ibigay, kaya mong i-share, kaya mong i-extend doon sa iyong minamahal. Oras mo, pag-unawa mo, lahat. Kaya napakalaking bagay sa isang nagmamahal na maramdaman niya, bakit itong aking asawang ito, na supposedly minamahal ako, ay parang mas mahal pa yung iba kaysa akin. Doon nagsisimula sa Lucen. No. No. Tiga nyo ang inyong mga asawa. Kanino mas maraming text? Ako po yun, isa sa mga unang pinag-aaway yan. So, biga, mas yung aking kakayanang mag-text, eh, ibibigay ko pa doon sa iba. Kesa sa aking asawa. Eh, magsisimula talaga yan. Eh, bakit alien nila? Eh, binibigay mo doon sa iba. You are extending what you have to somebody that supposedly ay hindi mo o less ang iyong pagmamahal kaysa sa iyong asawa. Tama? So anyway, huwag na muna tayo doon. Mamaya na tayo doon. Baka sa mga ibang talk ngayon. But that is the point. That is love. Love is actually a self-effusing activity na ang nangyayari, ano yung nasa akin, ay lumalabas sa akin at ibinibigay ko to something or somebody outside who I am. That is divine love. Nga pala, isa rin itong sakit sa mga sakit ko. Ako si Father, define yung divine love. Ang ganda. Father, pakiulit ito, hindi ko na mahuulit po yun. Yung idea, sana maintindihan po ninyo. Because I define things as yun nga, kasi pinipilit ko natin ito pa, so I'm not using technical terms. But that is the idea of love in God, the perfection of love. Wala na siya kailangan eh. Actually, one of the reflection of God is this, He is so complete, He is so perfect, na wala na siyang kailangan ng kahit ano. Kaya naman ito ang maganda. He created the universe. He created us. Bakit? Bakit? Siguro naibigay na sa inyo ng explanation kanina na kaunti. Bakit? Because this is not simply, kumbaga, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos kaya nagkaroon ng nilikha. Ganun ako, makapangyarihan ako, kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Nasa akin ang lahat. At bilang makapangyarihan, ay talagang lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Nalikha ko buong sa libutan. Love ba? Katatawiran. Kasi ipinakita rin niya ang kanyang pagmamahal, hindi lang ang kanyang kapangyarihan. Kailan nangyari ito? Sinabi sa inyo kanina. Noong nilikha niya ang tao. Bakit ako ito? Actually, ito yung pinakita ko kanina, pero talking with your mga facilitators, medyo ina-adjust ko ngayon ang aking sinasabi po sa inyo. Ina-adjust pa po natin dito. Because I was thinking of really developing the idea of creation. Why is it part of God's love? Ay pa rin mas mahaba pa na aming pag-uusapan. So for now, ay medyo parang I will be whisking through the whole idea. Total na sa nakakita rin naman sa inyo. Kasi ang totoo kasi ganito. Sa mga nakakalam mo, pasensya na tayo ng aking Biblia, halatang ay bugbog sarado na. Ay kung kayo po ay mapapasa ng Biblia, the first book that you will encounter is no other than the book of Genesis. At ang unang-una nyo mababasa sa book of Genesis is the story of creation. Diba? So, nagsimula ko tayo. Pasensya na, English yung akin, yung aking Tagalog po ay hiniram, nagkaroon ko ng 5 group quiz, hiniram yung aking Tagalog. Hanggang ngayon, hindi ko nakikita ng aking Biblia. So, ito na ang English yung akin. Okay, so, nandun ho. So, Bereshit bara Elohim. So, in the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in etc. etc. Anyway, so ito na yung description. In the beginning, when God created the heavens and the earth, everything was in chaos. At yun na, let there
be like. Again, this could be simply be interpreted as God demonstrating His power. Kaya naman sinabi na that this is also an expression of His love. Kaya nangyari? Noong sa ika-anim na araw. Nga pala, there are two stories of creation in the book of Genesis. One in chapter 1 and other is in chapter 2, 4, 3. Kaya lamang maganda nga rin sana himayin ito. Ito yung sana plano kong hihimayin ko, yung dalawang ito. Pero hindi ko magagawa. Bibigyan ko na lamang ng kaunting emphasis. Why this is the creation is actually the story of love. Kasi sinabi niya, every time He does something, ano ang kanyang katapusan? He saw it was good. Ang Tagalog ay ibang translation. Ang Tagalog ang ilalagay, nakita niya ito at siya ay nasiyahan. Okay? Na siguro, a bit of interpretation ay tama. Pero mas magaling original. Kasi sa Hebrew, ang ginamit is tov, and that is good. And what is that? Again, sinabi ko po sa inyo, everything is in God. Even goodness, fullness in God. So, ibig sabihin, if that is good, ano yun? That is a reflection of God. Yun ay galing sa Diyos, siya gumawa, ibig sabihin, nag-reflect sa Diyos. Uy, ang ganda. Bakit? Kamukha ko galing sa akin. Pero may nangyari nung ika-anim na araw. Ano ang nangyari? Nung nilikha niya ang tao. At ang kanyang tinignan ay ang kanyang sarili. Let us make man in our image. At yun na, nilikha niya ang tao. Pero ba po sa akin ito? Bakit gano'n? Bakit parang nagbago? Samantalang sa mga nakaraang mga araw, lumikha lamang siya at maganda na. Bakit parang nagkaroon ng pause nung nilikha niya ang tao? And suddenly, parang sinabi niya, teka muna, tigil tayo ha. Pala hindi ako papasok sa plural dito. May magandang discussion po dito, bakit ginagamit ng Diyos. Ako at tayo, ibis na ako. Sa ibang pagkakataon na naman, gusto lang pinag-usapan. But my point is this, tumingin siya sa kanyang sarili at nilikha niya ang tao na kanyang kamais. At maganda po yan. Bakit? Unang-una parang sinabi niya, it is really an extension of Himself. Na kung sino siya, ibinigay niya sa paglikha niya sa tao. Na parang ang tao, ang special, sabi nga kanina ko sa inyo to, the special part of creation, kasi suddenly, God left something that is really a reflection of who He is, a mini me. Parang gano'n ang dating. Na lumikha ang Diyos ng isang nilalang. At itong nilalang na ito ay kamukha niya, larawan niya. Anong ibig sabihin niya? Sa ating kumbaga, sa ating level, ang ibig sabihin niya, parang nanganak ang Diyos. Hindi lamang siya kumuha ng isang, sabihin natin, martilyo, kumuha siya ng pako, kumuha siya ng kahoy, kumuha siya ng silya. Kung hindi yung kanyang sarili mismo ang naging kasangkapan niya para lumikha ng isang bagay. Maganda mo yun. Kasi that will be the reflection or the basis for the idea na itong taong ito is not just special, but it is a reflection of God Himself. And that reflection is actually the demonstration of love. Bakit? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang pag-ibig ay ang pagpapakita ng Diyos na kung sino siya ay lumalabas sa Kanya. At yung lumabas sa Kanya iyon, yun ay kamukha niya. Ano ang kanyang magiging reaksyon? Diba, yun ay meron na kayong relasyon. Di meron kayong connection. Meron kayong attraction. Meron kayong affection. At ito nga ang maganda, hindi lamang siya lumalang ng maliit na kamukha niya. Ano ang kanyang sinabi? Dito ang nakalagay. Yeah. So God created human beings, making them to be like Himself. He created them, male and female from the start. Magaling ho yan sana punto ng reflection. He blessed them and said, have many children. Magkaroon kayo ng mga anak, so that your descendants will live all over the earth. Maraming
ako. I am putting you, ito na mga in charge of the fish, in charge of the birds, and all wild animals. I have provided all kinds of grains and all kinds of fruits for you to eat. But for all the wild animals, etc., etc. Ito ngayon ang conclusion. God looked at everything He had made. Nakita niya ang tao. And He was, ito medyo mahina ang translation. He was very pleased. Sinabi ko po sa inyo, nung iba, ang kanyang conclusion, it was good. Ngayon, it was very good. Tom may all na ginamit ng original language. Kaya naman, may ilang bagay po dito dapat natin emphasize. Ang una, suddenly, God is already in the world. His picture, His likeness is already in the world. Second, He not only placed His reflection in the world, but He has also given authority doon sa kanyang reflection. Kayo na ang bahala sa lahat-lahat. And finally, the conclusion is this. Ultimately, bakit ang pagkatapos itong lahat, ang kanyang idea, everything will be very good. Yun ang pagmamahal ng Diyos na. Pagmamahal na nagudyok sa Kanya para lumikha ng Kanyang katulad ng bawat isa sa atin. Na hindi lamang na tayo lumikha, binigyan tayo ng katungkulan. Kung baga yung atas niya, ay kayo nagagawa sa namin. At kung magagawa niya, everything will be very good. Maganda ako. Kung yan po magiging basis natin, yun natin maintindihan kung ano mangyayari later on. Kung bakit napakapangit ng kasalanan. Tandaan po natin, ang gusto ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig ay nanatili sa atin kasi tayo may extension ng kanyang pag-ibig. Ano ang kanyang inaasahan kapag nagbigay siya ng pag-ibig? Eh, pag-ibig din. Diba? Ganoon naman talaga tayo eh. Kaya isa sa pinaka-malungkot na pwedeng mangyari sa isang love story ay tinatawag nating unrequited love. Tuwing kayo nagmahal at yung pagmamahal mo iyon ay hindi bumalik sa atin. Pero ito ang unang-unang conclusion, and this is the first part. We were created out of love. Love is our purpose, and love is our end. Supposedly, yun ang ating usapan. Ang kwento, nagtuloy, hindi pa natapos sa punto kasi sana natapos na ang kwento nito. Kaya lamang, alam natin, may kasunod ng kwento nito. Ano ngayon ang naging goal ng tao? Okay ha, ginawa ko na kayo, kamukha ko na kayo, katulad ko na kayo, mahal ko kayo. Eh sana nang mahalin niyo ako, mahalin niyo ang aking nilikha. Ano ang nangyari? Yung kwento ni Adan at ni Eva. Actually, that is the second story of creation. Na kung paano, yung ginawa naman ng Diyos, karing tao pa rin, eh, binaligtad. Instead of responding with the same level of love, ano ang ginawa ng tao? Ang kanyang tugon ay pride, ang kanyang tugon, disobedience, ang kanyang tugon ay nagkakasala. Maganda kayo po ito, katulad na sinabi ko sa inyo kanina. Ewan ko na kung nakapakinig na kayo ng humiliya sa akin dito. One of the things na in-emphasize ko, especially during ito yung panahon ng Kwaresima, ay ito. Parang ang bulok ng ating dalawang unang. Kung ating ka-analyze yung kanilang pagkakasala, parang bulok nila. Di ba the temptation? Ang unang temptation sa kanila ay ganito. Ay, totoo bang sinabi sa inyo na ganito? Anong sagot sa kanila? Opo. Anong tutok sa kanila? Mali. Sinabi yan sa inyo sapagkat gusto kayong pigilan ng Diyos. Siya naman lumikha sa atin. Tapos ganito, ayaw niya kumain kayo nito kasi kung kumain kayo nito, magiging katulad kayo niya. Magiging kasing talito kayo niya. Malalaman niyo na kung alin ang tama at mali. Di ka? Ayan kasi ang kwento, alam na naman nila kung alin ang tama at mali. Hindi sila kailangan tuksuhin. Kaya naman ang mabigat na tukso ito, magiging kapantay kayo, magiging katulad kayo ng Diyos.
Remember yung sinabi sa atin kanina, nilikha silang katulad ng Diyos. Eh ano bang gugustuhin nila? Katulad na nga sila ng Diyos. Maybe the temptation, sabi ko nga, sinabi ni Makumilia, maybe the temptation is not to be like that, but rather to replace Him. Napalitan natin ng Diyos, hindi tayo tungkol sa pag-ibig, kundi ang kinin natin ang mundo. Para mga mangyayari ay siya, Panginoon, alis ka na dyan, kami na lang. Kami na mag-decide ko yung tama na kami na ang gagawa ng gusto namin, kami na mag-decide kung ano ang gusto namin. So, ang daming tugon ng tao sa Diyos, pagmamahal, hindi. Pagiging makasarili. Disobedience. Pride. You can reflect on this on your own time. Pero, the love that God gave to man, to creation, ang naging response ay ito. Kaya kung tutuusin, napakabigat ng nangyari sa hardin o sa halamanan ng Eden. Kaya nga ang nangyari, yung halamanan ng Eden na supposedly parang ito yung resemblance o ito yung nagsisimbolize ng biyaya na nasa pagmamahal tayo ng Diyos ay siya. Alis na kayo diyan. Ayaw niyo ako mahalin ng katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Alis kayo diyan na panayas tayo sa pagmamahal ng Diyos. Yun ang kwento talaga ng unang pagkakasala. Umalis tayo sa pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo tungkol sa kanyang pagmamahal. Eh, yun naman ang usapan So, ibig sabihin ba, pinabayaan tayo ng Diyos? Hindi. Kasi sa gitna ng ating pagkakasala, ano ang nangyari sa Diyos? Ay, hindi, mahal ko yun eh. Anak ko yan eh. Kamukha ko yan. Dala niyan ang aking apelyido. Ika nga, dala niyan ang mukha ko. Iligtas mo yan. Iyan ang kwento ngayon ng ating kaligtasan. Na si Kristo ay dumating, hindi lamang isang Diyos na malayo, kung hindi naging tao na katulad natin, upang ipakita ng Diyos sa atin na talagang mahal niya tayo at handa siyang una, magbigay ng buhay at ikalawa, magturo sa atin kung paano tayo tutugon at babalik sa pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Yun po ang ikalawa, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Yun nga lamang talaga, pwede natin isipin, ay mahal pala tayo ng Diyos, bakit hindi na naman tayo iniligtas? Eh kaya lamang ang punto, pag tayo niligtas na naman ng basta, ay naiintindihan natin. Hindi. Walang pagkakaiba yun sa isang anak. Ang isang anak, halimbawa, na nagre-rebelde, may ginawang masama. Eh pwede naman natin sabihin, o kaya nagkamali, halimbawa kanya, bumagsak. Hindi nag-aaral eh. Halimbawa, bumagsak sa school. So, ang gagawin na nangyari siya, sige, yaan mo na, okay ka na. Lilipat na naman kita ng ibang school. Ayan. Bakit? Kasi mahal kita. Mahal ka. Pagmamahal ka iyon. Kaya hindi. Ay, magsawa ka, bumagsak ka, mag-aaral ka ngayon. Tuturuan natin. Mali yung ginawa mo eh. Tuturuan kita mag-aaral. Ay, dapat magsuffer ka muna. Punishment, remember, kung kayo mga magulang, naintindihan niyo po yan. Kaya mali yung sinasabi sa akin na mga bata ngayon hindi pinapalo. Diba? May mga, yung ano kayo, pero may dati may nakikita pa ako yung mga pamalo na nakalagay doon. Para bang something about yung kumbaga, love your kids. Parang gano'n something ganun eh. Na kung mahal mo talaga ang iyong anak, ay kailangan disikaluin mo yan. Bakit? Minsan na yun ang paraan para maturuan yan eh. At pag hindi mo pinalo yan, you will spoil them at maya-maya ay hindi ka naging mapagmahal na magulang para sa kanila. Ganun na ginawa sa atin ng ating Panginoon. In a way, pinalo muna tayo, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy pa rin ang pagmamahal niya sa atin. Yung galap, nagkaroon po tayo ng storya ng pagliligtas simula kay Abraham papunta sa ating Panginoong si Kristo. At si Kristo nagturo sa atin what is the right way, the right path towards loving God in return. At ano ang gagawin natin? E di maglalakbay tayo
Sumunod kayo sa akin, dalhin niyo ang krus araw-araw at sumunod kayo sa akin. Mabigat. Kasi parang pag sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, dati ang dali parang ang dali na nangyari sa ating mga unang mga magulang. Pero gawa ng ating pagkakasala, mas ang tendency natin ay hindi magmahal kaysa magmahal. Sometimes madali magmahal. Naranasan niyo yan. Maganda yung tao, mabango, nakakatuwa, madali pagsamahan. Bigyan niyo ng isang linggo, bigyan niyo ng isang buwan, bigyan niyo ng isang taon. Maintindihan niyo bakit tayo magsalanan. Kasi yung taong iyon, na mahal ko, maya-maya, ang tingin ko, demonyo lang. Wala naman nila. Bakit na ating kanal? Paano natin ma-recover yung ating pagmamahal? Pick up your cross daily and follow me. Yun ang sabi sa atin ng ating Panginoon. At tandaan po natin delikado ng Diyos tayo sa pagmamahal. Nilikha niya tayo sa pagmamahal at hindi tayo magkakaroon ng kaganapan kung hindi tayo tutugon sa pagmamahal. Kaya naman dahil sa ating pagiging makasalanan, kailangan muna tayong iligtas. Kaya naging tao ang ating Panginoong Jesucristo. 15 minutes na lang pala. Parang chismis na pala. Sorry ha. Pagod pa yan ha. Anyway. So ngayon, we now go to the third part. Kasi ka no, I will go to the third part. Yun ngayon ang hamon sa bawat isa sa atin. Okay? Dalitan ko na lang. I will not go deeper or magdadagdag na naman ko. Kasi maganda ko na yung dalawang concept na naman yun. Nilikha tayo ng Diyos sa pagmamahal. Dahil siya pagmamahal, so tayo ay nilikha sa pagmamahal. And we will never reach our perfection. Ang kaganapan natin sa buhay, magiging walang saysay ang ating buhay kung hindi tayo tutugon sa tawag ng pagmamahal. Di pa okay na kami. Bakit? Kaya nga mo kami mag-asawa nagmahalan kami. Ikinasal kami. Ipinakita namin ang aming pagmamahal. Hindi pa. Why? Because we are real. We are still sinners. Taas ang kamay sa mga mag-asawa na hanggang ngayon hindi pa nag-aaway. Ngayon wala. Baka mas malimit pa rin ito Yung pag kayo tinanong, pag ilang beses nyo na inisip na hiwalayan yan, iwanan nila sa pila yan, yun yung mga asawang iyan. Kasi parang ang daming beses na, hindi na nga ako mamigan Actually, kaya ako kami narito, Father We are trying to save our marriage. May okay lang po yan. Okay lang yan. That is reality. Wala lang po yan. True. That's the point. Kasi swerte kayo Nabigyan kayo ng biyaya ng pagmamahal. Nang makakatambal ninyo sa pagmamahalan. Yun nga naman talaga sinasabi sa atin sa kwento ng ating paglikha, sa kwento ng ating pagkakasal at kaligtasan, ay ang inyong paglalakbay bilang mag-asawa na tumutugon sa panawagan ng pagmamahal ay isa ring paglalakbay katulad ng paglalakbay ng sangkatauhan mula sa paglikha, sa kasalanan at sa kaligtasan. Kaya napakaganda ho itong inyong samahan na ito. Couples for Christ. Kayo ay nabubuklod at ang inyong pamulungan, ang inyong idol, walang iba kundi ang pagmamahal ni Kristo. Yan ang magiging paglalakbay nyo sa inyong samahan na ito. To really learn how to really love. Love not in a simply affectionate way na gawa nyo na iyon. Sabi ko nga, pagkabay kami ng lolo ko doon sa aming mga matatanda. Tatay, ilan na ho inyong anak? Ay kami nakawalo. O, talaga ba? Bikot pa, iyan na. Nagmahalan dito pa kayo. Pero lahat kong sinasabi ay pag-aaway, ay okay lang kami yung pader. Kasi yung pag-aaway na yun ay yun ang nagpapasarap sa lambingan pagkatapos. But that is true. That is true. That in the middle of your, talagang maranasan niya, our fallen nature,
but at the same time, redemption. But you have to learn love, not just in the romantic way, not just in the level of affection, but in the manner, in the level that God has taught us when He created us, and what Jesus has demonstrated nung inialay niya ang buhay niya para sa bawat isa sa atin. Kung magagawa po niya, ay napakaganda po. Hindi ko sinasabing mawawala ang inyong mga problema bilang mga mag-asawa. But if your love really is something that reflects the love of God and the love of Christ, you will be, in a sense, a couple, journeying your life together, strengthened by your love and strengthened with the example of Christ. Okay po? Kasi kaya po ha, parang iko-conclude ko lamang ito sa ganitong paraan. That is the time that I have. And hopefully, para sa inyong paglalakbay, ay maging matagumpay kayo sa pagtuklas ng inyong mga relasyon, ng inyong pagmamahalan, ng inyong gagawin na paglalakbay sa pamamagitan ng larawan ng pagmamahal ng Diyos at ni Kristo sa sambayanan. Magandang hapon po sa inyo lahat.